Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Isang programa sa radyo na naglalayong dalhin ang pag-asa, biyaya, pag-ibig at kaligtasang handog ng dakilang Diyos sa bawat isang sa Kanya ay sumasampalataya. Jesus is Coming Again program. Sa Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Jesus is Coming Again program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilalanang tagapagsalita sa radyo, Evangelist Cesar Diaz-Dizon Jr. Sa ating Jesus is Coming Again program. Comes through the gate. Oh, the King is coming. The King is coming. I just heard the trumpet sounding. Ako po ay natuwa sa text ng isa kong kaibigan. Sabi niya, napapansin ko ngayon sa iyong pagpapaliwanag sa Biblia ay mas mellow na daw. Yung medyo mas magaan na, hindi daw katulad ng unang tirada ng tirada. Hindi naman siguro ganoon nung araw. Kaya mas ini-emphasize lang. Ngayon, atin lang mas lawakan ang pagpapaliwanag na ang purpose po talaga natin dito, kapatid, ay manawaan po niyang salita ng Panginoon. At isang kaligayahan ko na may bahagi sa inyo ang salita ng Diyos na mayroong kapakumbabaan na talagang totoong gusto nating matuto din kayo o ako, tayong lahat. Yan po ang ating pong pinaka-motive, pinaka-goal ng ating pong pag-uusap dito. Okay? Ito pong tanong. Ating tingnan sa ating pong PowerPoint. Na inyo pong bantayan ito, mga kapatid, ito po ang kanyang katanungan. Romans 10 verse 4. Christ is the end of the law. Ano sa pangunawa po ninyo sa salitang end? Nagpapatuloy pa ba? It is being abolished, di ba? Na-cancelled na. Okay? Parang tayo'y pinangangaralan patuloy nito kung anong ibig sabihin ng salitang end. Kapatid, mga kaibigan, gusto ko pong ipaliwanag sa inyo ng mas malinaw para po makuha ninyo ang pinakabuod at pinaka-mensahe ng Roma 10 talatang 4. Ang sagot po natin dyan, sa inyong sa inyong katanungan, hindi po totoo yan, hindi tama yan, maling kaisipan yan. Ang kaisipan po ninyo ay hindi po naaayon sa sinasabi ng Biblia. Bakit? Atin pong ipaliwanag ayon sa konteksto po ng Biblia at atin pong i-apply dito yung tinatawag na word study. I'm so sorry po. As much as possible, ayaw kong gumamit ng mga ganito. Gusto ko po yung plainly lamang na pagsagot as much as possible, pero medyo may pagka-technical itong katanungan kasi kinukuha nyo ang salitang end. Ibig sabihin kung sa Tagalog ay tapos na. Okay? Para bang pelikula, the end. Tapos na. Adi wala na. Tapos na. Uwihan na tayo. The end na eh. So ang intindi po ninyo ay wala na. Now ngayon, ano ba ang pagpapaliwanag ng Biblia nang sinasabing Christ is the end of the law? Atin po yung tunghayan, kapatid. Atin po yung sasagutin. So, ang sagot ng Biblia ay ganito. Ating tingnan. Matthew 5:18 at 17. Itong sagot direkta ng Panginoon Hesus. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan na hindi mawawala sa kautusan hanggang maganap ang lahat ng bagay. Tuldok ni kudlit, hindi mawawala. Ngayon kung sasabihin mong tapos na, kontra ito doon. Or nagkontrahan tuloy ang sinasabi ng Panginoong Hesus at kay Apostol Pablo. So kung dito ay hindi mawala ang kautusan, tuldok na ng kautusan at yung period and comma sa Bible o sa kautusan ay hindi mawala, lalo na kung sabihin mong wala na ang kautusan, tapos na ang kautusan, abay, hindi lang tuldok at saka kama ang nawala, naubos tuloy. Kalawa,
Sabi ni Jesus Christ sa talatang 17, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain, tapusin ang kautusan, kundi ako'y naparito upang ganapin. Pag sinabing ganapin, siya mismo ay gaganap tulad ng ayaw niyang pumatay, magnakaw, mga lunya at iba pa. Ginanap niya yon as our example. Na ngayon, sa intindi mo sa salitang pagganap ni Kristo, ay ang ibig sabihin ay tinapos na niya, wala na yung kautusan yon, tulad ng kautusan, igalang mo ang iyong nanay at tatay, sa iyo, wala na yon. Huwag kang pumatay, sa iyo, wala na yon. Huwag kang mangalunya, sa iyo, wala na yon kasi end na, tapos na. Anong ipinalit? Gawin na ganung mga bagay? Ito ang malaking kamalian ng maraming mga tao, mahal kong mga kapatid, sapagkat hindi po nila inisip ng mabuti kung ano po ang ibig sabihin o kahulugan ng salitang Christ is the end of the law. Ang intindi po kasi nila, ang law ay natapos na at si Kristo ang nagtapos nito. Sagot ng malinaw ni Kristo, hindi pwede yan. Mawala na ang langit at ang lupa, ang kautusan po ay hindi nawawala. Next. Sabi din ni Apostol Lucas, hindi lang si Mateo, ngunit lubhang magaan pa, mangawala ang langit at ang lupa, kaysa mahulog or mawala ang isang kudlit ng kautusan. Kanina si Apostol Mateo, ngayon po si Apostol Lucas. Mawala ng langit at ang lupa, tuldok, hindi pwedeng mahulog or mawala, maalis. Okay? Sa kautusan. O dito naman po tayo sa Galatia 3:17-18 sa Living Bible Version. Here's what I'm trying to say. God's promise to save through faith, and God write this promise down and sign it, could not be concealed or changed 430 years later when God gave the 10 Commandments. Dito po, malinaw na ang kautusan na 10 utos, word for word po yan, hindi po pwedeng makansil at hindi pwedeng ma-change. Now, tandaan ninyo, ang sumulat po ng Roma si Apostol Pablo. Ang sumulat ng Galacia, ikalawang aklat, ay si Apostol Pablo. Ibig sabihin ba, pinagbabangga ni Apostol Pablo ang dalawang aklat na ito, Roma at Galacia, samantala siya lang din naman ang author? Sabi ni Apostol Pablo, ang 10 Commandments malinaw po, cannot be cancelled nor be changed. Habang ang nasa isipan mo, ang salitang end ay tapos na. Yan ang nasa isip mo. Pero ano ang ibig sabihin ng mga Bible scholars nito? Anong ibig sabihin ng Biblia nito? Anong ibig sabihin ng Apostol Pablo sa salitang end? Ibig sabihin ba natapos na? Pakinggan po ninyo, mahal kong mga kapatid, ang kunting pag-aaral po sa Greek o Classical Greek Dictionary, anong meaning po ng word na end? Telos, kumbaga, sa wikang Griego. Galing po sa dictionary, ang ibig sabihin po, tulad sa atin, may Collegiate Dictionary, meron po tayong Merriam-Webster Dictionary, o may Webster Dictionary tayo, Thesaurus, at iba pa. Ibinigay ang meaning kung anong ibig sabihin ng salitang end. Ito po ang meaning ng end. Inyo po namang mababasa dyan. Ang meaning ng end ay completion or fulfillment or anything. Pag sinabing fulfillment, sa Tagalog yan, katuparan. Pag sinabing completion, natapos na siya, pero hindi ibig sabihin natapos na, pinutol na, kundi completed. Okay, kompleto na tulad ng ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa. Kompletong 7 araw po ito, mahal kong mga kapatid. Now, ang ibig sabihin po ay natapos na, na-fulfill na. Ngayon, ang ikalawa ay to an end, ibig sabihin to accomplish. Definite point or central or goal. Pag sinabi nating central, that's the focal point. Para bagang singsing. Meron kang malaking singsing, andoon po yung diamante, ang tawag po nun ay tampok. Okay? Siya yung pinakatampok. Siya yung pinaka-goal. Hindi ibig sabihin na ang salitang end ay tapos na. Ibig sabihin, fulfillment. Sa kanya po natupad. Wala itong pinagkaiba na may mga ilog tayong makikita na lahat ng ilog ay hindi papuntang bundok, kundi pababa yan, papuntang dagat. Anumang layong paikis-ikis niyan, dagat ang pupuntahan po niyan, kapatid. Now,
lahat ng ilog, tubig nito ay pupunta sa dagat. Hindi ibig sabihin na lahat ng tubig ay pupunta lahat sa dagat. Ang end ay dagat, ang katapusan ay dagat, nawala na ang ilog. Wala din itong pinagkaiba. Na lahat ng bases natin dito po sa Puerto Princesa, manggaling sa south, halimbawa, manggaling po doon sa Rio Toba, okay? Rio Toba, pababa po yan ng Quezon, o Rio Toba, papuntang Batarasa, papunta pong Brooks, papuntang Española, dadaan po yan ng Nara, dadaan po yan ng Aburlan, darating sa Integrated Terminal ng Puerto Princesa. Galing naman po sa norte, laging El Nido, dadaan ng Taytay, dadaan na sa San Vicente, Rojas, papunta po ng Puerto. Lahat ng sasakyan ay titigil and ay Puerto. Pero hindi ibig sabihin na wala na po ang El Nido, na wala na po ang kalsada, kasi doon nga ang lahat ng tunguhan nito. Si Kristo ang fulfillment ng kautusan. Pag sinabing fulfillment, mga kapatid, tulad ng patosang paghandog. Ang mga tao noon ay naghandog ng tupa. Si Kristo ang katuparan. Kalawa, pag sinabi ng huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, huwag kang manglunya at iba pa, si Kristo po ang katuparan, sapagkat ang kautusan, mahal kong mga kapatid, ang replika po niyan ay ang kalooban, kagustuhan, or karakter mismo or attributes of God, that God is merciful, forgiving, and everything. Pag sinabi natin pong end, ay hindi ibig sabihin natapos na, winala na. Now, tingnan po ninyo, kung sundan din po natin ang salitang end, pakinggan po nyo ng maigi. Kung sundan po natin ang salitang end, delikado to. Kung ang ilagay mo sa utak mo ay tinapos na, abolish na. Kasi, sabi nga niyan kanina sa katanungan niya, di ba pag sinabing end, abolish na, cancel na, yun po ang sinasabi niya. Now, tingnan po ninyo kung sundan natin, according to the Bible, kung word mo lang talagang sundan natin ang salitang end, kung ano ba ang ibig sabihin ng end nito. Tingnan nyo po, mga kapatid at kaibigan. Halimbawa po, sa aklat ng 1 Pedro, 1 Peter 1 verse 8, ito po ang sinabi sa wika English. English ang ating ginamit sapagkat ang salitang end is English. So, ating sundan ang word ng English, mga kapatid. 1 Peter 1 verse 8, whom having not seen, ye love, in whom through now ye see him not, ye believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory. Now, 1 Peter 1 verse 9, receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. Now, kung sundan mo yung salitang end, kung talagang end ang iyong ibig sabihin na abolish na, o kung isa Tagalog natin yan, receiving the end, tinanggap nyo ang pagkatapos ng inyong pananampalataya at pagkatapos ng inyong kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Kung ang ibig sabihin ng salitang end ay abolish or cancel, sipin ninyo, receiving, inyong tinanggap ang kansilado o cancel ng inyong pananampalataya at cancel na salvation ng inyong kaluluwa. Or, sabihin natin abolish, inyong tinanggap, verse 9, ang nag-abolish ng inyong pananampalataya at nag-abolish ng inyong kaligtasan ng inyong kaluluwa. Nakita po ninyo, kapatid, kaibigan, kung inyo pong sundan ang salitang end, ang ibig sabihin po ni Apostol Pedro, 1 talatang 9, na inyong tinanggap ng lubos sa inyong pananampalataya kahit pa sa inyong kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Hindi tinutukoy ditong end na nawala na o na-abolish o na-cancel na. Kasi kung sundan natin yan, isipin nyo anong nawala dito. Number 1, nawala ng pananampalataya, nawala pa ang kaligtasan ng kaluluwa. Kung sundan natin, ito pong argumento na sinasabi, pag sinasabing end, tapos na or abolish na. Hindi lang po yan. Isa pa, James chapter 5 verse 10 at saka verse 11. Take my brethren, the prophets who have spoken in the name of the Lord. 11. We have heard of the patience of Job and have seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful and of tender mercy. Now, sino naman ngayon ang tinutukoy dito? Ang Lord na, ang Panginoon na. Kung ating itagalog ito, kung sundan natin salitang end, inyong napakinggan ang pagtitiis ni Job at inyong nakita
ang katapusan ng Panginoon. Kita mo yan? Ang Panginoon tuloy ang natapos. Tapos, that the Lord is very pitiful, mahabagin, at siya ay merong di kawasang yung habag. Kung sundan po natin ang salitang end, ang natapos dito ang Diyos. Nakita niyo po kung gaano kadelikado yung end na iniisip mo. Again, pag sinabi natin Christ is the end of the law, it means Christ is the fulfillment of the law. Halimbawa, Christ is the schoolmaster, o the law is the schoolmaster. Ito po ang nagdadala sa atin doon kay Kristo. Hindi ibig sabihin pong abolish na, or kansilado na, or nawala na, or pinalitan na, anumang isipin mo. Kasi ang ibig sabihin po ay hindi katulad ng iniisip mo. Doon po sa nagtatanong. So, ang kautusan ng Diyos, yan po nagpapatuloy. Sabi nga po ng Biblia, mawala ng langit at ang lupa, tuldok ni kudlit sa kautusan ay hindi wala. Yan ang sabi ng Biblia. Bakit naman? Kasi Diyos ang siyang may sulat. Sinabi po sa atin ng Deuteronomy 4 talatang 13, at kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang inuutos sa inyong ganapin sa makatibagay ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. So, sino po nagsulat? Diyos. Saan isinulat? Sa bato. Anong klaseng bato? Tapyas ng bato. Anong isinulat niya? 10 mga utos. At kanyang ipinag-utos na ganapin sa makatuwid bagay ang kanyang 10 utos. Ngayon, ang sabi ng Diyos, ganapin, tuparin. Habang ikaw naman, mangangaral na tinapos na yan, abolish na yan, kansilado na yan, ang kaaway mo, Diyos. Ang Diyos, undago pa, ikaw pala, tinapos mo na. Eh di, ang kalaban mo dito ay hindi ako, kundi ang kalaban mo dito ay ang Diyos mismo. Dito atin pong makita sa Biblia ang linaw ng pagpapaliwanag niya. So, time will come, according to James chapter 2 verse 10 o Santiago 2:10, haharap tayo sa hukuman ng Diyos at ang standard ng kanyang paghahatol ay ang kanyang kautusan. Tapos sabihin mo, wala ng kautusan. Alam nyo kapatid, kaibigan, pag sinabi nyo kautusan, para nyo na yung sinabi wala ng Diyos. Kasi ganito yan eh. Ang mga tao, kahit dyan po sa palengke natin, may mga tao dyan nagsasabing, may daladalang soundbox yan eh. Tapos mikropono, sigaw ng sigaw, mangaral, kahit walang nakikinig. Tapos, meron din isang grupo na tagakuha ng offerings. Kung bigyan, ngiti. Pagka hindi naman, abay, pinipilit ka. Ito po. Sabi pa ng isang speaker, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan kasi ang Sodoma at Gomora sinunog na. At binahaan pa ang buong mundo sa pamagitan ng tubig sa panahon ni Noah. Ang sanglibutan dinadadanas pa ng baha ng tubig pero baha ng apoy. Kaya magsisi. Nilapitan ko yung speaker. Ang sabi ko doon sa speaker, sir, pwede bang magtanong? Pwede. Kung sinasabi mo na kami magsisi ng aming mga kasalanan, tanong ko sa iyo, bakit kami naging makasalanan? Meron ba kaming nilabag na kautusan? Tandaan niyo po ha, hindi ka pwedeng gawing makasalanan o tawaging makasalanan kung wala ka namang nilabag, wala ka namang sinalangsang, wala ka namang sinira mo o inano mo. Tanong ko sa iyo, sir, paano maging makasalanan ng tao kung ang Diyos walang kautusan? Wala sa masagot. Tanong ko ulit. Kung sinasabi mong magsisi kami sa aming mga kasalanan, ito ba'y tumutukoy na ang Diyos ay merong kautusan, nilabag lang ng tao, ano pat magsisi para hindi parusahan? Gawa ng nagkasala kasi lumabag? Kasi sa 1:3-4, ang kasalanan ay paglabag ng kautusan, ang paglabag ng kautusan ay kasalanan, ang kasalanan ay bunga sa paglabag. Huwag kang lumabag, di wala kasalanan. Walang parusa. Pero nilabag, katulad ni Eva at Adan, ang inutos ng Diyos na huwag kumain, kinain. So anong sabi ng Biblia? Nagkasala si Eva at si Adan. Ngayon sir, sagot. Paano mo masabing kami kasalanan? Ito ba'y sapagkat ang Diyos ay may kautusan o wala? Ano bang kalooban ng Diyos? Ang sumunod sa kautusan niya o lumabag sa kautusan niya? Wala siyang may sagot. Alam niyo po ano sabi niya? Sa balista ka ba?
Yan ang tanong niya. Sabi ko, sir, hindi natin pinag-uusapan dito kung sinong Sabanista o Sabanista ba ako. Hindi. Actually, wala namang reliyon Sabanista. Ang merong reliyon, kung kami yung tinutukoy, Seventh-day Adventist, hindi Sabanista. Anyway, yun na rin ang inyong pinakabansag or kaya colloquial word na ginagamit ng karamihan madaling ma-identify, nasa sa inyo yan. Pero tandaan mo, ang kautusan ng Diyos ay nanatili. Sana yan ang iyong ipangaral para wala ka ng pangaralang tao na magsisi sa kasalanan kasi wala nang gagawa ng paglabag kung ituro mo ang kautusan. Pero, hindi mo itinuturo, walang kwenta yung sige mong kasisigaw dyan na magsisi sa kasalanan habang di mo naman tinuturo kung ano ang dahilan ba't nagkasala at root ugat ng kasalanan. Sana po naintindihan nyo ang bagay yan. Alright. Sabi ni Kristo sa 1:14-15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Alright, ayop mga kaibigan, ay nasagot po ang inyong katanungan. Hindi po ibig sabihin Christ is the end of the law kasi kung ating nga pong sundan yan, pati ang pananampalataya at kaligtasan natapos na, pati ba naman ang Diyos natapos pa. So, dapat po makapag-isip-isip kayo na mas malalim pa na ang kautusan po ng Diyos mawala ang langit at ang lupa. Ang sabi niya, tuldok ni kudlit di mawala. Ano pa kaya kung buong kautusan pang mawala? So, malinaw. Hindi siya pumarito upang sirain ang kautusan, siya pumarito upang ganapin, sumunod. Hindi, ang intindi naman kasi ng iba ay ginanap ni Kristo, ba't ganapin mo pa? Sinunod ng Kristo, bakit susundin mo pa? Si Kristo, mga kapatid, nagsasabi, ginanap ko ang kautusan ng aking Ama. Gayon din sabihin ko sa inyo na sundin nyo rin ang kautusan. Hindi ibig sabihin si Kristo ay sumunod, ikaw magdi-4 na lang. Pahayayay, pakuya-kuya ko, kapwa. Ay hindi po pwede yun. Kung ano ang sanga, kung ano yung puno, ganun din dapat ang bunga. Kung halimbawa ang Kristo ay sumusunod, dapat tayo rin ay sumusunod. Nandito po ang ikalawang katanungan, kapatid. Gawa 10. Ito po yung isang katanungan pa. Hindi ba sinasabi ng Diyos kay Pedro, huwag tawaging marumi ang anumang pagkain? Now, ang tanong ng iba ay ganito. Hindi ba sinabi ng Diyos, huwag mong ipalagay Pedro na marumi ang nilinis na ng Diyos? Ang sabi nila, nakita nga kasi sa panaginip ni Pedro pangitain, kaya nandoon daw lahat ng uri ng hayop, ito daw ay makain na, kasi sabi ng Diyos, malinis na. At isa daw doon ay ang baboy. Well, it's okay. Kung gusto nyo kumain, kumain lang. Pero andito tayo ngayon sa ating programa, ating sasagutin ang katanungan po na ipinagkaloob sa atin. Totoo ba na ang baboy ay malinis na base sa Gawa Kapitulo 10 na sinabi ng Diyos, magtindig ka Pedro, magpatay ka at kumain ka at huwag mong ipalagay marumi ang nilinis ng Diyos? Sa atin pong katanungan. Alright. Ito bang sinasabi ng Biblia na huwag mong ipalagay Pedro na marumi ang nilinis na ng Diyos? Ito ba'y nangangahulugan, kaibigan, na kain talaga, kain? Baboy pa talaga? Mas mabuti po kung ating suriin ang Biblia. Kasi, in the first place pa, no, wag lang po kayo masaktan. Kung gusto nyo kumain, kumain lang kayo. Pero nandito po tayo sa pag-aaral, ang sa akin po, mas mabuting hindi kumain na sumunod sa Diyos kaysa kumain ka na ikay sumuway sa Diyos. At bago pa yan, gusto ko muna pong batiin ang ating pong kapatid na lagi pong kaibigan, na lagi pong nakikinig po pala sa atin. Sa Los Biminda, si Brother Leonie Garcia. Isang pagbati po galing kay Mami Lids at ang Diyos magpala sa inyo. Now, isang panahon noon, ikwento ko na lang muna po sa inyo, sa Gawa Kapitulo 10, pwede po niyo buksan niyo yung mga Biblia. Si Pedro po ay nakakita ng pangitain. At ang pangitain kayong nakita na may isang kumot na nakatali sa 4 na panulok, ibinaba sa lupa. At nandoon ang lahat ng uri ng hayop. Na hindi totoo po na nandoon ang lahat ng marurumi, ayon sa Biblia.
Kaya lang, naging marumi lang din po yon kasi sa Hudyo, ang dalawang marumi ay tinatawag po nilang una, biologically, or sa pagiging hayop ng hayop, ay marumi tulad ng baboy, aso, pusa, bayawak, at iba pa. Ikalawa, ang baka ay malinis. Pero ang baka, kung nakahalo ito doon sa mga marurumi, according to the traditions, according to their law, hindi naman sinabi ng Diyos, para sa mga Hudyo, marumi na rin kasi nahalo sa mga karumaldumal. Kaya nga po tinawag karumaldumal. Pero hindi lahat ng hayop doon ay karumaldumal. May malilinis naman. Kasi sabi ng Biblia, meron pong 3 klaseng hayop doon. Isda lang ang wala doon. Anong nandoon? 3-4 ang paa, gumagapang sa lupa, at mga ibon sa impapawid. 3 po. Hindi kasamang isda dito. Okay? So sana yung mga taong kumakain ng mga limango, kumakain ng mga sugpo, pusit at iba pa, ay hindi naman to kasama doon sa pangitain ni Pedro, ay sana ay hindi kainin. Pero palibas ay gusto nga kumain ng tao, tulad ng sinabi ni Presidente Duterte, may tukhang, kahit delikado pa, binta pa rin ng sabo, hit-hit pa rin ng sabo, kahit wala nang makain, basta may sabo, okay lang. Tapos kung magkasakit, magkaproblema o mamatay, walang ginawa ang gobyerno para sa kanila. Nakakalungkot, ganito ang klaseng mentality ng iba nating mga kababayan. Para bagang ang kanyang buhay ay ikinakalang at isinasalang-alang na lamang sa care lagi ng gobyerno. Hindi po. Ang gobyerno ay hindi gobyerno, ang gobyerno ay tayo. Tayo ang sumusuporta. We are the government. Kaya nga sabi nga po ni Abraham Lincoln, ang law o ang kautusan, ang government is for the people, by the people of the people. Kasi kung wala tayong mga tao, ano bang magawa ng presidente? Tulad ng, kung wala naman mga estudyante, ano bang magawa ng teacher? Di uwi na lang din. Mahalaga tayo. Tayo po yung component. The smallest component of our society ay yung atin pong family. Doon po nag-umpisa ang government. Now, tuloy natin. Bago nakakita po ng pangitain, si Pedro, mahal kong mga kapatid, ang kwento po ay nag-umpisa sa Gawa Kapitulo 10, talatang 1 hanggang talatang 8. Ang kwento dito ay isang lalaki na ang pangalan po si Cornelio. Ano si Cornelio? Isang taong mabait, matatakotin sa Diyos, isang taong mabuti, matulungin sa mga Hudyo, nagpatayo po siya ng mga sinagoga para po mapagsambahan, at ang tao pong ito ay mapaglilos at ang tao pong ito ay madalangin. Isang araw noon, si Cornelio, na isa pong leader, senturyon ng pulutong Italiano, sakop ng Roma, ang sabi po ng Biblia, nanalangin. Nagpakita sa kanya ang anghel sa isang pangitain. Tandaan niyo pa, pangitain. Pagka may pangitain, may kahulugan. Yung pangitain, huwag mong kainin. Yung kahulugan ng pangitain, yun ang kainin mo. Kung pagkainan. Ngayon, ang sabi ng anghel sa kanya, Cornelio, ang iyong mga dalangin ay dininig ng Diyos. Ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, ang anghel ay nagturo kay Cornelio. Sabi ng anghel, Cornelio, magsugo ka ng mga tao doon sa Jope. Doon ay may bahay ng isang taong Simong Magbabalat, nakatira doon si Simon Pedro, na lagad ng Panginoon, ipatawag mo, kung baga, kung ating iparaphrase o kung atin po siyang palawakin pa, ipatawag mo, siya ang mag-Bible study sa iyo at ng buong sangbahayan mo. Nawala ang anghel at si Cornelio po ay nagsugo ng 3 tao. Sa Biblia po, kung atin pong basahin, ganito po, mahal kong makapatid, na nangyari. Nagpakita sa kanya ang anghel. Ilang tao ang sinugo? 3. 2 alipin at 1 sundalo. So 3 pinadala. Habang naglalakbay sila, iwanan muna natin kasi hindi siguro malapit-lapit ang lugar yon o kaya medyo may kalayuan yon. Ewan ko kung ilang kilometro. Pero ating iwanan muna si Cornelio at yung mga inutusan ni Cornelio sapagkat naglalakbay pa sila. Sa Gawa Kapitulo 10, ang talatay 9, itong si Apostol Pedro ay nakakita din po ng pangitain. Dito ngayon iinog ang atin pong pag-uusapan.
Ang nakakita po ng pangitain, mahal kong mga kapatid, ay walang iba kundi si Apostol Pedro mismo ang nakakita ng pangitain. Again, pagkapangitain o kaya panaginip, ang panaginip di makain. Ang kahulugan ng panaginip o pangitain, ang siyang tinutukoy kung pagkain man, ay di kainin kasi yun ang kahulugan. Pero sa pangitain ito, kain ba talaga ang pinag-uusapan? Ang nilinisan ba talaga ay baboy ang nililinisan? Nilinisan ba talaga diyan ang mga daga at ang mga paniki na mga yan? Yung mga ipis, mga tipaklong, kasi sabi nila, exotic food. Tunghayan po natin. Tingnan po natin kung ano ang sinasabi ng Biblia. Isang araw noon, si Pedro po ay nakakita ng pangitain at ito po, mahal ko mga kapatid, ay pinanghawakan ng marami sa pangitain ni Pedro. At muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawa. Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Again, ulitin ko po ang kwento. Si Pedro po ay nakakita ng pangitain. Sa pangitain kanyang nakita, isang kumot na itinunton galing o buhat sa langit, ibinaba sa lupa, nandoon ang mga uri ng hayop. Ngayon si Pedro po ay nakarinig ng tinig galing sa Diyos. Espiritu ang nagsabi, Pedro, magtindig ka, pumatay ka, at kumain ka. Alright, ilang ka? 3. Magtindig ka, magpatay ka, kumain ka. Ilang tao ang inutusan ni Cornelio? 3 din. 3 mga utusan at isang sundalo, 3 sila. Ilang ka or command? 3 din. Alright, bantayan pa natin yan. Dahan-dahanin ko ito para maintindihan ng gusto. Ito po ang sinabi, mahal kong mga kapatid. Si Cornelio, sa Kapitulo 10, talatang 1 at 2, isang taong matatakotin sa Diyos. Ngayon, balikan ko ng konti, talatang 13, inutusan siya ng anghel na ipakuha si Pedro. Alright. Sa talatang 5, ipinapahanap ng anghel si Pedro, ang direksyon ay ipinalam. Ngayon, iwanan nga natin yon, si Pedro ngayon nakakita ng pangitain. Tandaan nyo si Apostol Pedro ay nakakita ng isang pangitain. So Pedro, pangitain, Pedro. Ang pangitain, kapatid, ay ito ang sinabi na doon naroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na paa at ang mga nagsisigapang sa lupa at ang mga ibon sa langit. So ilang klaseng hayop ito? 3. Number 1, taga-4 ang mga paa, nagsisigapang sa lupa, mga buaya, bayawak, mga butiki at iba pa, ahas, at ang mga ibon simpapawid. Tanong, ilang hayop ito? 3. Ilang taong inutusan? 3. Ilang hayop ito? Tas hayop? 3. Now, dumating sa kanya ang tinig sa talatang 13. At dumating sa kanya ang isang tinig, magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain ka. Tanong, ilang uri ng hayop? 3. Ilang command? 3 din. Ilang tao? 3 din. So, 3 na ito. Baka may kahulugan din to, kaibigan. Now, ituloy natin huwag mo nang kumain. Usap muna tayo. Pero kung gustong kumain habang nag-uusap, sige na. Walang problema yan. Alright. Sumagot si Apostol Pedro. Datapwat sinabi ni Pedro, kasi gulat si Pedro sa sabi ng anghel o ng Diyos, Espiritu Santo. Datapwat sinabi ni Pedro, hindi maari, Panginoon, sapagkat kailanman hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumaldumal. Si Pedro po ay meron din kaisipan na ang intindi niya kain ito. Pero ang sabi ng Diyos, Pedro, huwag mong ipalagay na marumi ang nilinis na ng Diyos. Ito ang pinagkakapitan ng marami at kinakapitalize nilang makain na. Huwag mo na pong kumain. Usap muna tayo. Kung kumain, okay lang. So, 2 salita ang binitawan ni Pedro. Sa kanya, marumi at karumal-dumal. Hindi kasi naintindihan ni Pedro, tulad ng iba,
kain ang iniisip, hindi mo na iniisip kung anong kahulugan. Ito po ang nangyari, kaibigan, sa pagpapatuloy. Okay? Talatang 15, at muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawa. Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. At ito'y nangyari sa maikatlo. Sa talatang 17, tingnan niyo po kung anong ginawa ni Pedro. Samantalang natitiliang totoo si Pedro. Ibig sabihin, nag-isip talaga si Pedro, natitiliang. Kumbaga, parang spellbound, para siyang napako. Okay? Samantalang natitilihang totoo si Pedro sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan ng pangitain kanyang nakita. So, anong inisip ni Pedro? Ano daw ang kahulugan? Ang iba, hindi na nag-isip, kain na lang agad. Okay? Kung ano ang kahulugan ng pangitain kanya nakita. Narito ang mga taong sinugo ni Cornelio. Nang may pagtanong ang bahay ni Simon, ay nangagtayo sa harapan ng pintuan. Ito ngayon, nagtanong na yung 3 tao. Nakatayo na sa pintuan sa bahay ni Pedro na kanyang tinuluyan. Habang si Pedro sa itaas, nag-isip kung anong kahulugan. Ito ang nangyari. Gawa 10, talatang 19. At samantalang iniisip ni Pedro ang kahulugan tungkol sa kanyang pangitain, ay sinabi sa kanya ng Espiritu. Ito ngayon. Ito ang susi ng lahat. Ito ang sabi ng Espiritu Santo. Narito, hinahanap ka ng 3 tao. Alright, tanong ko sa inyo. Ilang hayop nga? 3. Ilang tao nga? 3. Ilang kuman na may ka? 3. Inulit pa ng Espiritu, 3 din. So, 3, 4 ng tigta-3. Ngayon, si Pedro nag-isip kung ano ang kahulugan ng pangitain. Nangyari, mga kaibigan, kung ikaw nga ba naman si Apostol Pedro na pinakitaan na ng pangitain, alam mo na ang kahulugan kasi ipinaunawa na ng Espiritu. Habang ang mga tao nandoon sa ibaba, sa pintuan na, kakatok na lang at ipagtanong kung nandyan pa si Pedro. Alam niyo po kung anong nangyari? Ito. Sabi ng Espiritu, talatang 20, datapot magtindig ka at manaog ka at sumama ka. Ilang ka? 3 na naman. Sa kanila na huwag kang mag-alinlangan ng anuman sapagkat sila'y aking sinugo. Yun pala. Diyos pala ang nagsugo ng 3 mga tao. Dito ating makita, mga kapatid, naintindihan ni Pedro na siya pala yung hinahanap. Yung mga taong nasa ibaba, nakakatok na lamang, habang si Pedro na sa itaas ng isip at naintindihan na niya anong kahulugan na may mga tao palang darating na naghahanap sa kanyang babae niya. Anong klaseng mga tao yon? Maruruming tao para sa kanila. Kasi sila nga ay hindi mga Hudyo. Para sa mga Hudyo, ang mga hindi Hudyo, mga animals. Sa 7:9 po ng Mateo, pinantulad sa baboy or aso, basta karmal-dumal. Now, ang sabi po ng Biblia, mahal kong mga kapatid, si Pedro bumaba. Okay, pagkatapos pinaliwanan ng Santong Espiritu, bumaba si Pedro. Itong sinabi ni Pedro ngayon. At pinanaog ni Pedro ang mga tao. At sinabi, narito, ako ang hinahanap ninyo. Ito, kaibigan, isipin ninyo kung makato kayo, tao po, dito po ba si Pedro nakatira? Kung kayo po, mga kaibigan, ang may-ari ng bahay o si Pedro, kung hindi man ipinaliwanag, magtatanong ka talaga kung walang ipinaliwanag sa iyo. Una sigurong tanong kung may-ari ka ng bahay, sino po ang hinahanap ninyo? Ano pong dahilan bakit kayo naparito? Ano po ba ang inyo pong sadya? Saan ba kayo galing? Sino at sino-sino ba ang hinahanap po ninyo? Sino ba ang pakay ninyo? Yun ang mga posibleng mga katanungan. Tama po ba? Ngayon, alam kasi ni Pedro na siyang hinahanap. Bumaba siya. Ito naman ang gulat doon sa mga tao.
Sabi ni Pedro, pagbukas, mga tao, ako ay si Pedro. Ako ang hinahanap ninyo. Kung ako siguro isa doon sa tatlo, atras ako. Paano mo na sigurong ikaw ang aming hinahanap? Sino ka ba? Ako si Pedro. Paano mo nalaman? Ang teknik ay nag-usap na pa sila ng Diyos doon sa atip, doon sa atik. O sa atik, doon sa itaas. Kasi ang kanila pong bahay sa itaas po, walang pawid, kundi bato din. Kaya pwede po siya doong pumunta. Now, mga kapatid ko at mga kaibigan, si Pedro ay hindi nag-alinlangang sumama. Bakit? Ipinakilala at pinaunawa na sa kanya ng Santong Espiritu. Ating ipagpatuloy ang pag-aaral. Kasi ang Hudyo hindi pwedeng makitungo sa hindi mga tao Hudyo. Dangan nga lamang, ipinaliwanag na ng Diyos sa pamagitan sa Santong Espiritu na ang Diyos ang nagpadala sa tatlong taong ito. Kaya wala siyang alinlangan. Sumunod siya. At alam niyo mga kapatid ko, ano nangyari? Ito ang nangyari. Nung sumama, sinalubong agad ni Cornelio nung nakita na ni Cornelio si Pedro for the first time. Ito ang sabi, at nangyari na pagpasok ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kaniyang paanan at siya ay sinamba. Si Pedro naman ayaw magpasamba. Pero ngayon sa ating panahon, daming sumasamba kay Pedro at lumuhod. Si Pedro buhay pa, talatang 26 sabi niya, datapat itinindig siya ni Pedro na sinasabi, magtindig ka, ako man ay tao rin. Salamat sa Diyos, mapagpakumbaba na si Pedro. Ano po ang sinabi ni Pedro? Pakinggan nyo mga kapatid. Sabi ni Pedro, una, nung hindi pa niya naintindihan, Panginoon, naku po, hindi pa po ako kumakain ng alimang marumi o karumal-dumal. Sagot ng Diyos, Pedro, wag mong ipalagay na marumi ang nilinis na ng Diyos nung hindi pa naintindihan. Pero nung pinaintindi na ng Diyos kay Pedro, si Pedro mismo ang nagsalita sa naintindihan niya ayon sa paliwanag ng Diyos. Talatang 28. Ito ang nangyari. Sinasabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Hudyo na makisama lumapit sa taga-ibang bansa. Ibig sabihin, di matuwid, di mabuti, di maayos, hindi pwede. Tuloy. At gayon may ipinakikilala sa akin ng Diyos. Kita mo? Isa po ito sa punto mga kapatid na yung espiritong nakipag-usap kay Pedro, sabi ni Pedro na pinaninaw sa akin, pinakilala sa akin ng Diyos. Talagang Diyos ang espiritu kasi ang espiritu nakipag-usap kay Pedro. Dito po natin makita. At gayon may pinakilala sa akin ng Diyos na sino mang tao ay huwag kong tawaging marumi o karumal-dumal. Ang intindi ni Pedro noong una, ang marumi at karumal-dumal, yung mga hayop, nung ipinaunawa na ng Diyos, tao pala ang kahulugan. Ano pat ang sabi ni Pedro, hindi ko dapat tawaging marumi o karumal-dumal ang mga taong nilinisan na ng Diyos. So dito, malinaw na ang nilinisan pala ng Diyos ay hindi baboy, hindi po yung pusit, kundi tao ang tinutukoy dito na ipinaliwanag ng Diyos kay Pedro. Ang intindi niya nung una, literal na hayop. Pero nung ipinaliwanag na, sabi sa akin ng Diyos na wala akong taong tatawaging marumi o karumal-dumal man. So, ano dito ang usapan? Baboy ba talaga ang nilinisan? O taong mga katulad nila ni Cornelio, mga hintil, na tumanggap na rin ng salita ng Diyos? Alam nyo kapatid, kung inyong isipin kain pa rin, baboy pa rin yun, go ahead. Kumain kayo. Kasi sabi ng iba, masarap daw yan. Well, kumain din naman ako nung araw niyan kasi mismo may piggery ako. Maliliit pa kami, may mga alaga na kaming baboy, pero noong natutunan kong salita ng Diyos, mas mahal ko ang Diyos kaysa barakong baboy o sa inahing baboy o sa biik na ibinibinta o kinakatayng baboy. Mahal ko ang Diyos higit kaya sa lahat. Now, tuloy natin. Si Pedro po ngayon ay ipinatawag sa Jerusalem. Kapitulo 11 na po tayo. Umakyat si Apostol Pedro. Hindi pa po tayo tapos ha. Umakyat si Pedro mga kapatid.
Narito ngayon, atin mo na pong basahin. Dahil dito, ang Acts 10:29, dahil din dito ay naparito akong hindi tumututol ng anuman nung ako'y ipinasundo. Talatang 31, at sinabi, Cornelio, dininig. Ito ang sabi ni Pedro, Cornelio, dininig ang dalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay inalaala sa paningin ng Diyos. So, ano dito ang conclusion ninyo? Baboy talaga? O itong mga taong ito na nanalangin tulad ni Cornelio, dininig ang dalangin at ang pabalita ay pinabot din ng Diyos sa kanila? Tao, kaibigan, hindi baboy. Well, si Pedro, pinatawag sa Jerusalem. Bakit po? Ipinapaliwanag. Kasi hindi nga rin nakaintindi itong mga taong mga Hudyo na may pagtutuli tawag nila sa kanila. Ano po ang nangyari? Ito po. Peter reports to the church sa Jerusalem. Acts 11 verse 1. Nabalitaan nga ng mga apostol, nakasama niyang apostol, at ng mga kapatid na sa Hudiya na nagsitanggap din naman ang mga hintil ng salita ng Diyos. Talatang 2. At nang umahon si Pedro sa Jerusalem, ay nakipagtalo sa kanya ang mga sa pagtutuli. Ang sabi, bakit ka kumain kasama nila? Bakit nakisalo ka? Ba't pumunta ka? Ito mga kapatid, talatang 3, na nagsipagsabi, nakisalamuha ka sa mga taong hindi tuli at kumain kang kasalo nila. 4, datapwat si Pedro ay nagpasimula at ang kadahilanay ay isinaysay sa kanilang sunod-sunod na sinasabi, ako'y nananalangin sa bayan ng Joppe at sa kawalan ng diwa nakakakita ako ng isang pangitain na may isang sisiglang bumaba na gaya ng isang malapad na kumot na inihulog mula sa langit. So dito po, yung pangitain ni Pedro, inulit lang niya at ikininto niya sa mga tao. Ngayon, ang sabi niya, ako'y pumunta at nangaral. Akala ko, yung magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain, ang sabi ko naman ay marumi, Panginoon, at karumal, hindi ako makain. Ang sabi ng Diyos, Pedro, wag mong ipalagay na marumi ang nilinis na ng Diyos. Alam niyo kapatid ko ano po ang nangyari? Si Pedro po ay nagsabi, pumunta ako sa kanila at nangaral ako, tinanggap nila ang katotohanan. Sabi ni Pedro, nung sila'y nangabinyagan at nung sila nasitanggap, ang Espiritong ating tinanggap noon na pumatong sa ating mga ulo tulad ng dilang apoy na siyang Santong Espiritu o Espiritu Santo, tinanggap din nila. Kung tayo tumanggap, sila tumanggap, sila naman ay binigyan ng Diyos ng kaligtasan. Sino akong si Pedro ang aayaw na mangaral sa mga tao? Sino akong aayawan ng Diyos? Sino akong hahadlang sa Diyos? Ang mga taong Hudyo, mga kapatid, ano yung nangyari? Tumahimik sila. Ito po ang sinabi, 17. Kung ibinigay nga sa kanila, sandali ha? Sa talata 17, sinabi, kung ibinigay nga sa kanila ng Diyos ang gayong ding kaloob na gaya naman ng kanilang ibinigay sa atin, kanyang ibinigay sa atin, nang tayo nagsisampalataya sa Panginoon Jesucristo, sino baga ako na makakahadlang sa Diyos? Ngayon, ang nangyari sa mga Hudyo, na akala mo dati galit, ito nangyari nung naintindihan na rin nila. At nang marinig nila ang mga bagay nito, ay nagsitahimik sila, unison ang kanila pong pagkatahimik. Itong nangyari, after ng tumahimik, at niluwalhati ang Diyos. Wow, praise God, nabuksan din ang kaisipan. Na sinasabi, kung gayoy, binigyan din naman ng Diyos ang mga hintil ng pagsisisi sa ikabubuhay. Tanong, baboy pa rin ba sa inyo ang intindi sa bagay ito? Kung baboy pa rin, go ahead. Wala pa akong problema. But, remember this, tao ang nilinisan, hindi po ang baboy. Mga kapatid, Galasa 3:26-28, ito bang sabi? Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo Jesus. Walang pinagkaiba. Ang Hudyo at hindi Hudyo, Hudyo at hindi Hudyo, Hintil o Grigo, o Hudyo o Grigo man. Bakit? Ang Hudyo at Pilipino, ang Hudyo at mga Insik Amerikano, walang pinagkaiba sa harapan ng Diyos
lahat tayo ay isa kay Kristo. Tuloy natin 27, dito tayo sa 28 mga kaibigan. Ito po ang sinabi sa atin sa talatang 28. Walang magiging Hudyo o maging Grego man, walang maging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o magiging babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo. Kaya nga po, ating pinangangaral dito sa Himpapawid, na kung ang mga Hudyo ay nutusang sumunod sa kautusan, walang pinagkaiba, dapat sumunod din tayo. Kung sinabihan sila ng Diyos na sundin ang 10 utos, dapat tayo sumunod din, sapagkat walang pinagkaiba. Ito po sa Roma, ang Hudyo at hindi Hudyo. Ito ang talatang 12 sa Kapitulo 10. Sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo at ang Hintil. Tapos sasabihin ninyo na ang kautusan ay para lang sa mga Hudyo at kaming Hintil hindi pwede? No, walang pinagkaiba ang Hudyo at hindi Hudyo. Sapagkat ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat at mayaman siya sa lahat ng sa kanyang nagsisitawag. Kaya ang sabi po ng Bilang Kapitulo 15:15, sa kapisanan ay magkakaroon ng isang palatuntunan sa inyo at sa mga taga-ibang bayan, Hintil, na nakikipamayan sa inyo, isang palatuntunan magpakailanpaman sa buong panahon sa inyong mga lahi. Kung paano kayo, mga Hudyo, ay maging ganun din ang taga-ibang bayan, Hintil, sa harap ng Panginoon. Bakit? Ito po, kaibigan, sa aklat ng Exodo, ang sabi sa atin, isang kautusan magkakaroon sa ipinanganganak sa lupay Hudyo at sa taga-ibang bayan Hintil na nakikipamayan kasama ninyo. In short, kung ang kautusan ay pinagkaloob sa mga Hudyo at sinunod nila, wala rin pinagkaiba tayo na mga hindi Hudyo, pero sa harapan ng Diyos ay magkapareho lamang tayo, Hudyo man o hindi Hudyo, sa harapan ng Diyos, mahal niya ang lahat ng tao. Amen, mga kapatid. Ang totoo niyan, ang Panginoong Hesus po, meron po siyang lahi na hindi Hudyo. Kung niyo pong i-trace ang kanya pong buhay, mahal kong mga kapatid, ay merong isang babae dong nabuntis na hindi Hudyo. Si Tamar. Doon din po nanggaling ang lahi ng Panginoong Hesus. Kung di ako nagkamali, doon si Peleg. Si Peleg pababa hanggang sa mga lahi pa. Kung atin pong pansinin, mahal kong mga kapatid, mahal din po ni Kristo ang mga taong hindi Hudyo. Tulad mo, tulad ko. Kaya nga po ang sabi ni Kristo Jesus, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Sana kaibigan, ay nasagot ko po ang inyong katanungan. Harinawa ay naging malinaw sa inyo. Kung sa inyo pong palagay ay pagkain pa rin yun at inyo pa rin kakainin, again, wala pa akong magawa. Ipagpatuloy ninyo ang inyo na pong kinasanayan. Pero kung totoong mahal mo ang Diyos at totoong gusto mong makita ang katotohanan at yakapin ang katotohanan, isang bagay lang pong masabi ko sa inyo. If you heard me and forget me, you lost nothing. But if you heard the word of Jesus, the word of God, and forget Him, you lost everything. Accept the truth and the truth will set you free. Kapatid, kaibigan, ang Biblia ang nagsasabi sa atin ng lahat ng ito ay pabalita ng Diyos para sa inyo, sa akin, sa ating lahat, sa ikaliligtas ng bawat isang sumasampalataya. Kapatid, ako po'y magsasalita sa inyo ng mga ilang mga pananalita. Heart to heart talk. Ito po'y salitang isang taong makasalanan lamang. Hindi tayo dito nagsusugal. Pero kung gamitin natin ang salitang kung ang kumakain ng baboy na karumal-dumal ay maliligtas, mas lalo na yung mga hindi kumakain ng karumal-dumal na sumunod sa Diyos. Pero kung ang ililigtas ng Diyos ay yung lamang sumunod at hindi kumakain ng mga karumal-dumal, kumusta ka na kumakain ng mga karumal-dumal na kinilala ng Biblia ang karumal-dumal? Kaibigan, kung ako sa inyo, it's better to obey than to sacrifice.
Sundin po natin ang Diyos at ang kanyang kalooban. Sapagkat mahal ka niya. Gusto niyang makita mo ang kanyang pag-ibig. At ang mensahe ng Diyos patungkol sa kalusugan ay para sa ikabubuti mo, hindi sa ikasasama mo. Kapatid, ang akin niyang maipayo sa inyo back to eating food. Medyo mabigat ito, yung tinatawag na fruitarian or vegetarian. A lot better. Dalangin ko sa Panginoon. Ngayong katanungan patungkol sa Christ is the end of the law ay naunawaan po yung sagot. Kalawa, itong patungkol sa Gawa Kapitulo 10 na nilinisan na ng lahat, ang sabi marumi ay nilinisan na. Hari ay inyong naunawaan na ang nilinisan ng Diyos ay hindi animals talaga, kundi ang mga animals na sinusubuluhan ng taong mga masasama at kamalduman. Ang tinutukoy ng Diyos ay tao, hindi yung hayop na ginamit ng Diyos na medium upang maunawaan ang pangitain. Ang Diyos po magpala sa inyo lahat, mga kaibigan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na nasa langit, salamat po sa inyong mga dakilang salita at napakalinaw, Ama. Purihin po inyong pangalan, magpakailan-kailanman, sapagkat kayo aming Diyos at Panginoong aming mahal. Dalangin namin, patuloy po ninyong pagpalain, lalo tigit ang mga sinserong gustong makaalam pa ng mga katotohanan at sa inyo nagtiwala na buksan ang kanilang mga puso't kaisipan at bigyan ng karunungan, maunawa ang mga ito. Upang kanyang kabuhayan, ipamahagi, maging tapat at handa sa muling pagparito ng aming Panginoong Jesus. Salamat po ng marami. Tulungan po ninyo ang bansang Pilipinas, ang mga bansa sa palibot nito, ang buong mundo, ang inyong mga anak, ang inyong mga lingkod. Salamat po ng marami sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Inyong napakinggan ang Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. At muli pa po ninyong mapapakinggan kasama ang kilalang tagapagsalita sa radyo, Evangelist Cesar Diaz-Dizon Jr. Jesus is Coming Again program. At kung kayo ay merong mga katanungan o paglilinaw, mag-text agad o tumawag sa mga bilang 0906-358-1181 o dili pa kaya sa mga bilang 0921-200-8331. At inyong matatanggap ang mga karampatang kasagutan sa inyong mga katanungan ayon sa Biblia. Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Maraming salamat sa inyong pakikinig. The King is coming, praise God.